Magandang araw po mga katipid tips. Nung nakakaraan yung negosyo idea po natin ay sweet gulaman, palamig. Ngayon, ang gagawin naman po natin ay yung pwede po nating i-partner. Kaya gagawa po tayo ng pang-negosyong banana ron. So, tinawag po natin itong banana ron dahil yung idea po nito sa pagluluto po ng banana Q at paggagawa po ng turon ay pinagsama po natin. Napakaliit lamang po ng puhunan po nito, less than 500, pwede na po tayong makapag-umpisa. At syempre, kung pang-negosyo, hindi po mawawala yung costing po natin para ma-idea na tayo kung magkano po yung puhunan at kung meron nga po ba tayong tutubuin dito. Kaya sa mga mahal po nating OFW, mga taga-subaybay po natin, let's start! Okay, so ang una po muna natin gagawin ay magbalot po muna tayo ng ating pong saging. So gagamit po ako ng small na rougher, basain po muna yung dulo sa kaunting tubig. Pagkatapos, ilagay na po natin yung kalahati po ng saging. Tapos, dito maglalagay po tayo ng langka. Ito po ay in-strip ko na para mas mabilis lamang po tayo. Pagkatapos ay i-roll lamang po natin ng ayos para hindi po bumuka. Okay? So, dito gagamit po tayo ng isang piling at babalutin ko po muna lahat. Pagkatapos, kapag nabalot na po lahat natin, i-coat na po natin ito sa asukal. So, kaunting asukal lamang po para hindi naman po ganong katamisan. So, depende po sa atin kung gaano kadami yung gusto po natin. So, habang ginagawa po natin ito, nagpapainit na din po ako ng mantika para prito na lamang po tayo ng prito. Babaligtarin lamang po natin yan kapag medyo brown na yung ilalim. So, yung natitira po nating asukal sa 3 tablespoon, pwedeng ilagay na din po natin dito, pero optional po lamang, depende po yun sa tamis na gusto po natin. Dahil naisa lang na po natin lahat, ngayon, iintayin na lamang po natin ito na mag-brown lahat or medyo mag-caramelize yung asukal na inilagay po natin. Hahalu-haluin lamang po natin yan para yung asukal na nagme-melt ay kumapit po sa balat ng banana ron po natin. Tapos yung pinakang apoy po natin, alalay po lamang para hindi po bigla yung pagkakaluto. Nang sa ganon, yung saging po natin ay siguradong luto na luto. Okay? So habang hinahango po natin yan, pwedeng idiretso na po natin sa stick para hindi na po siya magdikit-dikit. Pagkakahango po natin, lagyan po natin ng toppings na sesame seed. So, ito po ay optional po lamang. Tapos, sinangag na rin po natin para hindi lang po gano'ng kahaba yung video po natin. So, ayan ang init mga katipid tips. Okay, so mabilis lang naman naluto yung ating banana ron dahil isang piling lang naman po yung niluto po natin at 14 pieces lamang po yun. Siyempre, mas maganda kung ititinda natin to, nakalagay sa bilao at meron pong dahon. Pero kung nahihirapan po tayo sa dahon, pwede naman po tayong gumamit ng supot. So ngayon, tikman na po natin ito kahit medyo mainit-init pa. So parang kitang-kita na sa mukha ko yung pagkasamay kasi nanginitad na. Alam niyo ba, na napakabilis lamang po nitong ibenta. Hindi na natin kailangan na i-plastic, pero na lamang po kung take out po nilang bibilhin. Okay? So kung kakainin na, ayan, dadampot lamang sila tapos sabay kagat. Ang sarap. Pakalad nyo ba yung lutong? Okay, so unang-una na-achieve po talaga natin yung pagkalutong ng ating banana ron. Kasi dun sa pagkakaluto po natin, hindi po bigla yung pagkakaluto. Tapos hindi po siya ganun katamisan, saktong-sakto po lamang. Kaya sa medyo nag-iiwas sa matamis, yung ginawa po natin, pwedeng-pwede po sa inyo. Pero halimbawa naman, kung medyo mahilig kayo sa matamis, kapag binabalot na po natin, pwedeng i-dip na po natin sa asukal. Pagkabalot, pwede po ulit natin isawsaw sa asukal. So, depende po sa atin yon. Tapos, sa paggagawa po ng ating banana ron, mas maganda po kung meron pong langka kasi mas nakakadagdag ng sarap dun sa banana ron po natin. So, halimbawa naman, kung gagawin po natin ito, lalo na kung pang business, mas maganda po kung merong langka kasi kakadagdag po ng sarap ng banana ron po natin.
natin. Tapos, yung paglalagay po ng ating sesame seed, ito naman po ay optional po lamang, pero para sa akin nakakadagdag siya ng flavor. Pwede rin naman po, dalawa po yung gawin ninyo. Yung isa merong sesame seed, yung isa naman po ay wala. So, depende pa rin po yun sa atin, depende pa rin po yan sa technique po natin kung paano po natin gagawin ito pong ating banana ron. Kaya sa mga naghahanap po ng extra income, maire-recommenda ko po sa inyo ito at kahit sino kayang-kaya po ito. Okay, so mag-start na po tayo ng costing po natin. Umpisahan po natin sa saging, isang piling lamang po yon at 14 pieces lamang po yon. So pumapatak po ng piso ang isang saging. Naghanap po ako ng pinakamurang saging kasi merong nabibili na per kilo at meron din naman pong per piraso. Pero para sa akin, mas mura pa rin kung per piraso yung bibilhin po natin. At mag-plus na din po tayo ng asukal, 3 tablespoon lamang po yun kasi 14 pieces lamang naman po na saging yung ginawa po natin. So, ang presyo po nun ay 3.37. Bumili po ako ng langka, 20 pesos yung sinabi ko sa bilihan, pero yung nagamit lamang po natin ay kalahati. So, 10 pesos lamang po yun. Natira, kinabukasan, pwede pa po nating magamit. And gumamit po tayo ng sesame seed, 3 pesos. So, 10 grams lamang po yung ginamit ko, pero meron pa pong natira. Kaya ang total po ay 30.37. Pero, magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses na ginamit po natin. So, unahin po natin yung stick. Ang bili ko po dito ay 35 pesos at 85 pieces na stick po ito. Gumamit po tayo ng 14 pieces na stick, kaya may puhunan po na 5.74. At mag-plus na din po tayo ng oil, gas na niluto po natin at pinakang labor po natin. Sabihin na lamang po natin na 15 pesos kasi saglit lang naman po itong gawin at kaunting mantika lamang po yung magagamit po natin. Okay? Kaya ang total po lahat ay 51.11 yung puhunan po natin dito. Ngayon, i-divide po natin sa 14 na stick ng banana ron yung nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 3.65 po pumapatak ang isa pong banana ron. So, maliit lamang po yung magiging puhunan po natin basta maging masino po lahat sa mga gagamitin po natin. Ultip mo sa tira po nating langka, sa tira po nating sesame seed, sa tira po nating stick, at yung oil na gagamitin po natin, kailangan ay sisinupin po natin para kinabukasan ay magagamit pa po ulit natin. Okay? Yung bentahan po nito, may isasuggest ko po sa inyo sa mabilisan na abot kaya ng lahat, pwede po nating ibenta ng 10 pesos. I-minus po natin yung puhunan at posible po tayong tumubo ng 6.35 kada isang stick po ng banana ron. Meron lamang po tayong idea kung mapapaubos po natin itong 14 stick ng banana ron, i-times po natin sa 14 na stick at posible po tayong tumubo ng 88.9 kung mapapaubos po natin ito. So, pwedeng mas higit pa dito yung tubuin po natin kasi kung pang negosyo po ito, hindi lang naman po isang piling yung lulutuin po natin. Kung kakaririn po talaga natin ang paggagawa po ng banana ron, hindi po imposible na mas malaki pa po doon yung posible po nating tubuin. At hindi rin po imposible na ilang piling po yung mabenta po natin bawat araw. Kasi ang pinakang tips lamang naman po dito, mga katipid tips sa paggagawa po ng banana ron, ititinda po natin ito ng mainit-init pa. At sigurado, tuwing hapon, babalik-balikan po kayo ng bumili po sa atin. So, sa nakaraan po nating video na palamig, pwede po natin itong isabay sa pagtitinda at siguradong magiging doble-doble yung posible po nating tubuin. Basta, mamahalin lamang po natin yung mga produkto po natin. Okay? So, sana bago po ulit nagtapos yung video na ito ay meron po ulit akong naidagdag na idea po sa inyo. Huwag nyo na din po kalimutang i-like at i-share. So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Bye!